David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1651. Ikaw. Matapang mong baliw. Ang namumula sa galit ang mukha ng babae nang sabihin ito ni Humazi. Nakita rin ni David sa isang sulyap na ang babaeng ito ay isang kaluluwa lamang, at gaano man siya kalakas noong nakaraan, hindi siya makapagbigay ng maraming puwersa ngayon. Itong babaeng ito, nabalitaan ko na si Janzong ay may banal na espada. Ito ay nasa kaluban ng espada. Kaka-rating lang namin para tingnan ito. Bahagyang ngumiti si David. Ba! Huwag mong isipin na wala akong alam sa balak mo, kasama ko hindi ka man lang makakarating sa lupain ng burol ng espada. Sabi ng babae at biglang iniunat ang kamay, parating na ang espada. Ikinaway ng babae ang kanyang kanang kamay, at sa isang buzz, isang swordchi ang sumabog sa hangin, at isang spirit sword ang lumipad mula sa likod ng babae, ang swordchi ay tumaas sa langit at sa wakas ay nahulog sa mga kamay ng babae. Ang spirit sword na ito ay may nakakatakot na malamig na liwanag at may matagal na aura. Kung hindi ka umalis, dapat kang mamatay sa ilalim ng aking Wentian sword. Tinitigan ng babae si David at sinabing. Kakalabas lang ng spirit sword ng babae, at ang Chenkun sword na nasa kamay ni David ay nanginginig ng husto. Kung wala ang matibay na pagkakahawak ni David, tinatayang ang espiritong Taebak ay naitapon ng mag-isa. Sinubukan ni David ang lahat ng kanyang makakaya na kontrolin ang nanggagalaiti ng Dragon Slaying Sword, pagkatapos ay tumingin sa babae nang walang pakialam. Tinanong ng babae ang Chanjian sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay puno ng kalubhaan, ngunit hindi niya alam na ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay isang sinaunang Spirit Sword, ngunit ang espiritu ng espada ay hindi pa ganap na lumaki, kaya hindi nito magagamit ang isa. Dakilang kapangyarihan. Kaya't hindi inilagay ng babae ang Taebak na pumapatay ng dragon sa mga kamay ni David sa kanyang mga mata. Ikaw at ako ay parehong Spirit Sword. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Walang sino man ang maaaring gumamit ng Spirit Sword para gamitin ang kanilang kapangyarihan. Tumingin ang babae kay David na may hawak na espada, walang ekspresyon ang mukha at nag-aapoy ang mga mata. Gusto mo bang ikumpara sa akin ang mga espada? Mahinang tanong ni David na bahagyang nakataas ang bibig. Ayaw mo ba? Baka sa mukha ng babae ang panunuya. Bilang kaluluwa, kaya kitang hampasin, at kung masasaktan mo ako, aalis ako kaagad dito at hindi na muling tatantong sa loob. Mahinahon at walang pakialam na sabi ni David. Kung hindi niya kakayanin ang kahit isang kaluluwa, baka bugbugin na lang siya ni David hanggang mamatay. Bahagyang nagulat ang babae, pero sa itsura ni David, parang hindi siya nagbibiro. Masyado ka bang mayabang? Alam ng babae na kahit na siya ay isang kaluluwa, maaari lamang niyang gamitin ang bahagi ng kanyang kapangyarihan, ngunit nasasabi ni David ang gayong malalaking salita gamit ang isang espada, na lubhang mayabang. Huwag kang magsalita ng kalokohan, Terena. Hinawakan ni David ang dragon sword sa kanyang kamay, handang harapin ang espada ng babae. Nang makitang napaka-arrogant ni David, ang mga mata ng babae ay napuno ng pagpatay. Dahil si David ay nakikipag-date kay kamatayan, hindi niya naisip na pasakayin si David. Sa sandaling ang Wentian sword na nasa kamay ng babae ay itinaas na may buzz, ang sword energy ay paalang at tyrannical, na naging dahilan upang makaramdam si Humaz ng sakit sa balat sa buong katawan, ang uri ng sakit na sapilitang ping-utol. Umiwas si Humazi sa malayo, ayaw niyang madamay ang dalawang tao. At tinitigan ng babae si David, agad na tumaas ang hininga sa kanyang katawan, tumaas ang dugo, at pinakawalan ang galit na hininga. Sa harap ni David, hindi magiging pabaya ang isang babae. Dahil si David ay naglakas loob na magsabi ng ganoong bagay at lumakad dito nang hindi nasaktan, tiyak na mayroon siyang kakayahan. Wentian slash. Mahinang ungol ng babae, at ang Wentian sword na nasa kamay niya ay agad na humampas kay David. Isang puting ambon ang agad na tumaas sa itaas ng Wentian sword, at pinaalis ng babae ang espiritu ng espada, na naging isang mahabang puting linya. Ang ahas na nakapulupot sa espada ni Wentian ay patuloy na umuugong. Sa pagtingin sa tuktok na espada ng babae, ipinakita ni David ang ngiti sa kanyang mukha. Natatakot pa rin siyang pilitin ng babae ang espiritu ng espada. Ngayon ay tila takot pa rin ang babaeng ito sa kanyang sarili at itinulak pa ang espiritu ng espada mula pa noong una. Lumayo.
Sa ganitong paraan, nailigtas din ni David ang ilang bagay at hinayaan lamang na lumunin ng Sword Spirit ng nakamamatay na dragon ang Sword Spirit ng Wentian Sword. Matapos lumunin ng espiritu ng espada, naniwala si David na ang kapangyarihan ng Tayback na pumapatay ng dragon ay mas malaki pa. Huminga ng malalim si David, lumitaw ang mga gininto ang guhit ng liwanag sa buong katawan niya, at pagkatapos ay lumabas ang berdeng liwanag mula sa dragon slaying sword sa kanyang kamay. Pagtingin sa babaeng papalapit ay punong-puno ng provokasyon ang mga mata ni David. Ang mga mata ng babae ay malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan, ang wentian na espada sa kanyang kamay ay lumalas patungo kay David, at nilamon nito ang mga bundok at ilog. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay patayo at paalang, at ang espadang ito ay may momentum na sirain ang damo at bumunot ng nana, at agad itong tumama sa dragon killing sword sa kamay ni David. Si Humalsi sa gilid ay natakot, ang pag-aalala ay lumitaw sa kanyang mukha, at ang kanyang paghinga ay medyo maikli. Hindi niya akalain na may kaluluwang makakahawak ng ganoong kalaking kapangyarihan. Kung ang babaeng ito ay hindi isang kaluluwa, hindi ba't ang kapangyarihan ay mas nakakatakot? Bang! Nahulog ang espada, at ang Wentian sword at ang dragon slaying sword ay marahas na nagbanggaan. Ang lupa ay nayanig at ang mga bundok ay nanginig, at ang buong burol ng espada ay nanginig ng hindi mapigilan. Nang walang tilamsik ng apoy, dalawang sword chi, isang asul at isang puti, ay agad na nagkagusot at umakyat sa langit, tulad ng dalawang naglalaban ng dragon na pinagsalikop at pinagsalikop. Tumangala si Humalsi na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena noon, at dalawang espada ang maaaring lumaban ng magkasama. Sa katunayan, hindi ito ang enerhiya ng espada, ngunit ang espiritu ng espada na nakikipaglaban sa isa't isa. Ang berdeng ilaw ay tulad ng isang malaking kinang, at sa sandaling ito, ang buong lupain ng libingan ng espada ay naiilaw. At pilit na tinangka ng puting liwanag na takpan ang ningning ng berdeng ilaw, ngunit napakaliit ng puting liwanag sa ilalim ng asul na liwanag, at ito ay nilamon sa bilis na nakikita ng mata. Ito. Paano ito posible? Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, napuno ng takot ang mga mata ng babae. Hindi nagtagal, nawala ang puting liwanag, at ang ningning ng berdeng ilaw ay naging mas nakakasilaw, at pagkatapos ay bumalik sa dragon slaying sword sa kamay ni David. Lumipad ang espada. Ang nakakatakot na sword chi ay agad na nagputol ng isang nakakatakot na marka ng espada sa lupa ng sword mound. Ang bakas ng Tayback ay napunta hanggang sa babaeng nasa paa ni David. Nagulat ang babae at saka mabilis na napaatras, na sinundan ng pagtalon. Bumangon ka na. Ang landas ng espada ay nagpatuloy ng 12-dosenang metro, at isang malalim na bangin ang naputol sa lupa. Ang mataas na umbok sa magkabilang panig ay nahati sa dalawa, at ang lakas ng espada ay paalang at nakakatakot. Sa isang galaw, malinaw na ang tagumpay at pagkatalo. Napatingin ang babae sa kanyang Wentian sword. Sa panahong ito, nawala na ang kinang ni Wentian sword, tulad ng isang piraso ng sirang tanso at bakal na may bakas pa rin ng espiritual na enerhiya. Nagulat ang babae, at isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan ang bumuhos, at gusto niyang hikayatin si Wen Chanjian na kunin ang espiritu ng espada, ngunit kahit na hinimok ito ng babae, hindi tumugon si Wen Chanjian. Ang espada ni Wentian na walang sword spirit ay isang piraso lamang ng sirang bakal, hindi kahit isang mahalagang espada. Ito ang spirit sword na nilikha ng sword master na si Wen Jianzong, ngunit ngayon ito ay naging isang piraso ng sirang bakal. Mas maganda pa ba yon? Napatingin si David sa babae at mahinang nagtanong. Walang ekspresyon ang mukha ng babae, ang Wentian sword sa kanyang kamay ay hindi sinasadyang nahulog sa lupa, at pagkatapos ay umiling siya. Dahil natalo ka, papasukin mo kami, pumunta lang ako dito dahil sa pangalan, gusto ko lang makita ang Divine Sword. Hindi gustong bugbugin ni David ang babae, kaya sinabi niya. Ngunit sino ang nakakaalam, ang babae ay biglang ngumiti ng mapait, hindi ito banal na espada, hindi ito banal na espada, ito ay isang magic sword na pumapatay ng mga tao nang hindi kumukurap, at ang ating buong sekta ng espada ay mawawasak sa epekto ng magic sword na iyon. Tipunin ng ating sect master ang lahat ng elder ng sword sect at gamitin ang lahat ng spirit sword natin para sugpuin ang magic sword dito.
At pagkatapos ng napakaraming taon, sa lupain ng Sword Mound, ang orihinal na patay na mga angkan ay sumipsip ng lakas ng espada at naging mga sword puppet, kahit na hindi ako nang ahas na pumasok kahit isang beses sa loob ng daan-daang taon. Kung pipilitin mong pumasok, tiyak na mamamatay ka. Kabanata 1652. Permanente ang buhay, sino ba ang hindi mamamatay? Kung kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo, bakit hindi mamatay? Sa isang malabong ngiti, hindi natatakot si David sa babaeng ito. Maging ito ay isang banal na espada o isang magic sword, ang espada ni David ay nakatakda, kahit anong uri ng espada ito, ang huling resulta ay lalamunan ng kanyang sariling dragon slaying sword. Nang makitang determinado si David, bumantong hininga ang babae at nagsabi, marahil ito na ang bilang ng mga araw, ang pagtapak sa lugar na ito ay isang tunay na bante ng espada, kung saan ang lakas ng espada ay daan-daang beses na mas malakas kaysa ngayon, isipin mo ito para sa iyong sarili. Pagkatapos magsalita ay pumatla at pumayat ang katawan ng babae at tuluyang nawala. David, I think you should go in yourself. With my strength? I'm afraid I'll need your protection when I went in, which added a burden on you. Natakot si Humazi. Kung talagang, gaya ng sinabi ng babae, ang sword chi ay 100 beses na mas malakas, kung gayon si Humazi ay hiwa-hiwain ng sword chi. Tumango si David, Master Hu, hintayin mo ako dito, kung hindi ako lalabas sa loob ng 3 araw, maaari kang bumalik, hindi mo na ako kailangang hintayin. Nang marinig ito ni Humazi, dali-dali niyang sinabi, David, kailangan mong kung gusto mong lumabas, kung mamatay ka, ano ang mangyayari sa iyong mga babae? Sayang, isipin mo ang iyong mga babae, pagkatapos ay kailangan mong lumabas na buhay. Saglit na natahimik si David, bukod sa mga babae, hindi niya alam na may ibang babae ang nasa isip niya. Wala nang iba. Nasa. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy si David sa paglalakad, at hindi nagtagal ay lumabo ang katawan ni David at nawala sa mga mata ni Humaz. Nang si David ay sumulong sa isang tiyak na distansya, ang lakas ng espada ay naging mas malakas, at sa harap niya, ito ay puno ng mahahabang espada sa lupa. Ang mga espadang ito ay lumilitaw na random na inilagay sa lupa, ngunit sa katunayan lahat sila ay may kanya-kanyang panuntunan. At malinaw na nararamdaman ni David na mayroong 2 aura sa taybak na ito, na patuloy na nagsasalubong at nag-aaway. Hindi lang mga patay na sanga at dahon ang nasa harapan mo, kundi sa isang malaking puno, mabilis na tumutubo ang mga sanga at dahon na nakikita ng mata. Kaya lang lumaki ito at naputol ng nagngangalit na enerhiya ng espada. Kaya't pabalik-balik na tila nag-aaway ang 2 puwersang ito. Kinuha ni David ang dragon slaying sword at mabangis na hinigop ang enerhiya ng nagngangalit na espada. Sa ganitong paraan, ang mga sanga at dahon ng mga puno ay nagsimulang tumubo ng mabilis at kalaunan ay naging lilam. Mukhang hindi kasing delikado ang lugar na ito gaya ng sinabi ng babae, buti na lang at may dragon sword na ito. Puno ng kagalakan ang mukha ni David. Ngunit nang matuwa si David, biglang tumama ang isang nakamamatay na aura, bahagyang nanliit ang mga mata ni David at tumingin ng diretso sa harapan. Maya-maya ay may lalaking dumaan ng mabagal na may hawak na espada. Mapatla lang ang mukha ng taong ito, mapurol ang mga mata, at walang aura sa katawan maliban sa mamamatay tao na aura. Nakita ni David sa isang sulyap na ito dapat ang sword puppet na sinabi ng babae. Ang sword puppet ay pinapatay gamit ang sword chi, at pagkatapos ay ang laman ay immortalized at pino gamit ang sword chi. Pagkaraan ng mahabang panahon, ito ay naging isang sword puppet, na direktang kinokontrol ng enerhiya ng espada, nang walang pag-iisip at kamalayan, ito ay parang zombie. Dahil ang ganitong bagay ay walang iniisip at patay na bagay pa rin, hindi ito natatakot na tamaan man lang. Kahit naputulin nila ang kanilang mga braso at binti, ang mga sword puppet na ito ay wala pa ring kamalayan, at tanging ang asensya ng sword chi ang kumokontrol sa kanila sa kanilang isipan. Nang makatagpo si David ng ganoong bagay, medyo nag-alala siya. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng tao ay hindi natatakot sa kamatayan, kaya karaniwang isang espada ang tumusok sa katawan, at ang isang sword puppet ay hindi ito seryoso. Kapag nakikipaglaban sa sword puppet, maliban kung tuluyan mo siyang durugan o walang ibang paraan, may ibang paraan para mahanap ang sword chi parentage at pagkatapos ay putulin ang sword chi, ngunit depende sa sitwasyon, malamang na hindi madaling mahanap ang demonyong sword na iyon.
Inihagis ni David ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at dirdiretsong umatake. Nang makita ng sword puppet si David na nagmamadaling lumapit sa kanya, hindi man lang siya gumanti at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa dumating sa kanya ang Chenkon sword ni David, at pagkatapos ay itinaas ng sword puppet ang kanyang kamay ng marangal at direktang ginamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang espada ni Chenko. Napakahirap makipagtalo sa isang sword puppet, ngunit ang matamis at hanggal na hitsura na ito ay nagpaparamdam kay David na medyo katawa-tawa. Ginamit pa niya ang kanyang katawan para harangin ang Spirit Sword. Sa sandaling ito, ang Dragon Slaying Sword ay sumisipsip ng maraming enerhiya ng espada, at nilamon din nito ang espiritu ng espada, kaya ang kapangyarihan nito ay tumaas ng husto. Break! Gayunpaman, ang kanyang kamay ay naputol, at ang sword puppet ay hindi nagpakita ng kahit kaunting ekspresyon, na ikinakaway ang kalahati ng kanyang braso at nagmamadaling dumiretso kay David. Alam ni David na walang kabuluhan ang putulin ang ulo ng sword puppet. Maaari lamang niyang durugin ang mga ito upang mag-abo. Sa pagtingin sa sword puppet na humahanggos, ang kamay ni David na winuwagayway ang dragon sword ay airtight, malaki at siksik. Agad na kinuha ng sword energy ang sword puppet. Baliin mo ako. Si David ay umungal, at ang berdeng ilaw ay pumutok na parang mga paputok sa isang iglap, at ang sword puppet ay napunit sa isang iglap, ang laman at dugo ay lumipad sa kalangitan, at ito ay naging slag. Sa pagtingin sa mga belang paa at putol na mga kamay sa buong lupa, bahagyang umangat ang bibig ni David, at nagulat siya. Ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword ay mas malakas, at ang induction sa pagitan ng mga sword spirit ay mas malakas. Pugot na ang ulo ng sword puppet. Plano ni David na dumaan sa siksik na mahabang espada upang mahanap ang pinigilan na magic sword. Gusto niyang makita kung anong uri ng magic sword ang tunay na makakasira sa sekta. Ngunit sa paghakbang lamang ni David, ang lahat ng mahahabang espada sa lupa ay biglang naglabas ng liwanag, at isang halatang pagkakabuo ng espada ang lumitaw sa hangin. Ang liwanag ay sumikat kay David, at pagkatapos ay ang eksena bago nagsimulang magbago si David. Sa kalaunan ay nawala ang liwanag, ngunit natagpuan ni David ang kanyang sarili sa buhangin. Ang mga dilaw na buhangin ay hindi nakikita sa isang sulyap na ikinagulat ni David. Ito ay malinaw na nasa lupain ng taybak ng espada ngayon, paano ito biglang nasa ilang ngayon? Nang medyo nabigla si David, biglang, sa ilalim ng mga buhangin, isang mahabang espada ang bumangon sa hangin. Kaagad pagkatapos, ang lakas ng espada ay tumama kay David. Ang mahabang espada ay wala sa ilalim ng kontrol ng sinuman, ngunit ito ay may malakas na hangarin sa pagpatay. Nagulat si David saglit, at ang dragon killing sword sa kanyang kamay ay biglang kumaway. Dus! Diretso na pinutol ni David ang mahabang espada gamit ang malakas na tunog. Matapos maputol ang mahabang espada, isang mahinang liwanag ang tumama sa Dragon Slaying Sword sa kamay ni David. Malinaw na nararamdaman ni David na ang lakas ng Dragon Slaying Sword ay bahagyang tumaas muli. Sa pagkakataong ito ay lalong natarante si David at hindi alam kung ano ang nangyayari. Nang mabigla si David, biglang yumanig ang mga buhangin, at pagkatapos ay nakita niyang maraming buhangin ang nagsimulang gumulong. Pagkatapos ang mga gumugulong na buhangin na ito sa wakas ay nabuo ang hugis ng isang tao, na may espada sa kanyang kamay. Ang figure ng tao na nabuo ng buhangin at lupa na ito ay dahan-daang nagbago sa ekspresyon ng isang matandang lalaki. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni David, "Senyor, hindi ko alam kung saan ang lugar na ito." "Sino ka?" Nakita ni David na may lumitaw at gustong magtanong ng malinaw kung ano ang nangyayari. Ngunit ang matanda ay hindi nagsalita, ngunit iwinagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay, at pagkatapos ay hindi mabilang na mahabang espada ang lumitaw mula sa ilalim ng mga buhangin, na pagkatapos ay mahigpit na pinalibutan si David. Nang makita ito, bahagyang sumimangot si David, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng berdeng ilaw. Pagkatapos ay hindi mabilang na mahahabang espada ang nagpaulan kay David na parang ulan ng mga espada. May wagayway lang ni David ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ng desperadong, hawak ito bilang isang airtight sword wall. Dang dang dang. Nagpatuloy ang tunog ng pagbangga ng bakal, at nagkalat ang mga sirang espada sa buong lupa. Kabanata 1653. Gayunpaman, napansin ni David na sa tuwing puputulan niya ang mahabang espada, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay lumaki ng isang punto.
Maaaring ito ang pagsasanay ng kanyang Dragon Slaying Sword. Sa pag-iisip nito, mas malakas na ibinaba ni David ang Dragon Sword sa kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon pa ng mga putol na espada sa lupa, at nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa noo ni David. Ngunit pilit pa ring nagngangalit si David, alam niyang sa pagkakataong ito ay hinahasa na ang espada ng kalaban, at ito rin ay paghahasa para sa sarili. Nang putulin ni David ang huling mahabang espada, ang buong tao ay lumubog sa lupa sa pagod. At tumingin ang matanda kay David na may ngiti sa labi. Nalampasan mo na ang antas na ito, umaasa akong umabot ka sa dulo, at natupad nito ang ating hangarin sa loob ng maraming siglo. Wika ng matanda kay David. Nang tatanungin pa sana ni David kung sino ang matanda, ang mahabang espada sa kamay ng matanda ay biglang lumipad patungo kay David, at pagkatapos ay nawala ang buong tao. Nakita ko ang mahabang espada sa kamay ng matanda na papunta kay David, ngunit sa wakas ay huminto ito sa harap ni David. Kaagad pagkatapos, ang mahabang espada ay nagbuga ng mahinang liwanag, at ang liwanag ay hinihigop ng Dragon Slaying Sword. Sa huli, ang mahabang espada ay direktang nahulog sa pulbos. Nang naging pulbos ang mahabang espada, nagbago ang eksena sa harap ni David. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo pa rin doon, at ang pagkakabuo ng espada sa kanyang harapan ay nawala. Pagtingin sa paligid, walang nakitang tao si David, at maging ang sword chi ay nawala sa paligid niya. Nakikita ko kaya ang magic sword sa ganitong paraan. Laking gulat ni David at saka humakbang. Kung ang paghahanap ng magic sword ay ganoon kadali, ito ay medyo napakadali. Nagpatuloy si David sa paglalakad pasulong ng higit sa 10 minuto, at hindi nagtagal ay nagsimulang muling lumitaw ang sword chi na nawala, at sa pagkakataong ito ang sword chi ay mas marahas. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, si David ay nahaharap sa hindi isang siksik na masa ng mahahabang espada, kundi tatlong nakahanda ng mga espada na nakaipit sa lupa. Sa pagtingin sa tatlong espada sa harap niya, alam ni David na dapat din itong isang sword formation. Dahil may sword formation, dapat may mga sword puppet sa paligid. Sa sandaling tumigil si David sa pag-iisip ng ganito, napansin niyang may paparating na nakamamatay na aura, kasunod ang isang dosenang sword puppet na papalapit kay David. Ang sword puppet na hinarap ko sa pagkakataong ito ay malinaw na mas malakas kaysa sa nakaharap ko sa simula. Ang mga sword puppet na ito ay nakasuot pa rin ng mga damit na sinuot nila bago sila namatay, at ang kagandahan ni Wen Jianzong ay nakaberde sa mga damit. Mukhang ito ang mga nakatataas na disipulo ni Wen Jianzong. Si David ay hindi nagsalita ng walang kaparerekon at itinaas ang Dragon Killing Sword sa kanyang kamay ng mataas. Pagkatapos ng lahat, ang mga sword puppet na ito ay walang iniisip, at ang sinabi ni David ay walang silbi. Fencing of the Nine Shadows. Sigaw ni David, hawak ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at ang buong tao ay tumaas sa langit. Ang walang katapusang nakakasilaw na liwanag ng espada ay nahulog at agad na nabasag ang sword puppet. Isang malaking shockwave ang nagpadala sa iba pang sword puppet sa malayo. Ngunit ang walang pag-iisip na mga sword puppet na ito ay hindi man lang alam na sila ay natatakot, kaya agad silang tumayo at sumugod kay David. Ginamit ni David ang Dragon Slaying Sword, at sa bawat paghagis ng espada, ang sword puppet ay pinugutan ng ulo. Di nagtagal, mahigit isang dosenang sword puppet ang naging scumbags. Ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay muling bumangon. Matapos mapugutan ng ulo ang sword puppet, mataman na tinitigan ni David ang tatlong mahabang espada. Alam niyang dapat ay activate ang sword formation sa sandaling ito. Tamang-tama, pagkatapos mapatay ang lahat ng mga sword puppet, isang sinag ng liwanag ang nagsimulang mahulog mula sa tatlong mahabang espada. Isang sinag ng liwanag ang tila nagmula sa labas ng langit, na agad na nagpapaliwanag sa lokasyon sa pagitan ng tatlong mahabang espada. Tumingin si David sa sinag ng liwanag, bahagyang humakbang, at diretsyong tumayo sa loob. Maya-maya ay tumama ang ilaw sa pakete ni David. Sa sandaling ito, naramdaman ni David na magaan ang kanyang mga binti, at ang buong tao ay dahan-daang tumayo. Ang katawan ni David ay nakabitin sa hangin, natatakpan ng sinag ng liwanag na iyon. Ang napakabaliw na enerhiya ng espada ay nagsimulang bumaha sa sinag ng liwanag. Nang makita ito, apurahang nais ni David na gamitin ang hindi Nasus Ira na gininto ang katawan upang labanan, ngunit nalaman niyang hindi niya magagamit ang anumang espiritual na kapangyarihan.
Gulat na gulat si David, nakangangalang ang kanyang mga ngipin at umasa sa kanyang makapangyarihang katawan para labanan ang atake ng sword energy. Ang Dragon Killing Sword sa sandaling ito ay parang dragon na sumisipsip ng tubig, walang isip na hinihigop ang Sword Chi na iyon, pinipigilan ang Sword Chi na iyon na saktan si David. Ang katawan ng Dragon Slaying Sword ay nanginig, at ang asul na liwanag ay nagsimulang dahan-daang magbago. Ang Dragon Slaying Sword ay nakakabaliw na sumisipsip ng enerhiya ng espada, ngunit ang enerhiya ng espada ay tila na-absorb magpakailanman. Bago nagsimulang hiwain ng Sword Chi ang katawan ni David, at ang Sword Chi ay nag-iwan ng mga sugat sa katawan ni David. Oh! Biglang, ang Dragon Slaying Sword ay gumawa ng marahas na dagandong na parang sumabog. Walang pakialam si David sa sakit ng kanyang katawan, hinawakan niya ng mahigpit si Zhonglongjian gamit ang isang kamay, at malinaw niyang naramdaman na ang espiritual na kapangyarihan ni Zhonglongjian ay patuloy na umiikot. Kaagad pagkatapos, ang Dragon Slaying Sword ay kumislap, at ang isang nakakatakot na hininga ay agad na natangay sa Sword Chi na iyon, at maging ang sinag ng liwanag ay nawala. Bumagsak ang katawan ni David sa ere. Si David ay likas na gustong gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan at hayaan ang kanyang katawan na bumagsak ng malumanay, ngunit ang espiritual na kapangyarihan ni David ay hindi magagamit sa sandaling ito, na para bang ito ay nabuklod. Sa kritikal na sandali na ito, kumalas ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David at pagkatapos ay hinawakan ito sa paanan ni David. Si David ay umindayog ng 2 beses at dahan-daang tumayo. Puno ng pagtataka ang mga mata ni David nang makita niyang dahan-daang bumagsak ang Dragon Slaying Sword habang hawak siya. Kung magpapatuloy ito, malapit na siyang lumipad gamit ang kanyang espada. Tila ang lupain ng Taybak ay talagang magandang lugar para sa paglaki ng Taybak ng dragon. Dahan-daang bumaba si David, hindi pinansin ang mga sugat sa katawan. Hinawakan niya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at niyakap ito. Natuklasan niya na ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Hindi ko alam kung anong level ang kayang abutin ng Dragon Slaying Sword na ito pagkatapos ma-absorb ang Demon Sword Spirit na iyon. Tiningnan ito ni David at nalaman niyang nawala na ang 3 mahabang espada sa lupa, ngunit hindi umalis si David, ngunit tahimik na naghintay ng ilang sandali, nasira ang porma sayon, hindi ba dapat lumitaw ang matanda? Habang iniisip ito ni David, isang ilaw ang kumislap, at pagkatapos ay lumitaw ang isang maputing buhok, na may hawak ding espada sa kanyang kamay. At ang espadang ito ay berde sa kabuuan at naglalabas ng mahinang liwanag. Daan-daang taon, ikaw ang unang lumapit sa akin, baka matupad talaga para sa iyo ang hiling nitong daan-daang taon. Ang matandang lalaki ay natapos na magsalita, ang esmeralda na berdeng espada sa kanyang kamay ay nagningning, at pagkatapos ay siya sa berdeng ilaw, isang parang alitap-tap na bahagi ng liwanag ang lumitaw, at pagkatapos ay ang batik ng liwanag ay lumutang sa Dragon Slaying Sword na nasa kamay ni David at agad na hinigop. Sa pamamagitan ng Dragon Slaying Sword, ang presensya ng mga sinaunang espiritong espada ay maaaring kalooban ng Diyos, at maaari tayong ituring bilang pagbabayad sala para sa ating sariling mga pagkakamali. Biglang tumawa ang matanda at saka unti-unting nawala. Sa pagkakataong ito, agad na natigilan si David. Hindi niya maintindihan kung sino ang matandang ito, bakit kailangan niyang tabyusan ang kanyang mga kasalanan. Ngunit si David ay walang oras na mag-isip tungkol dito, pagkatapos ng lahat, kung hindi siya lalabas ng mahabang panahon, si Humazi ay wala na. Kung sasabihin mo kay Gullinger at sa iba pa na direkta silang namatay sa lupain ng Sword Mound, hindi ko alam kung anong uri ng mga hanggal ang gagawin ng mga babaeng ito. Sa pag-iisip na ito, binilisan ni David ang kanyang lakad at nagpatuloy sa pasulong. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang Sword Chi. Inilunsad ni David ang hindi masisirang gininto ang katawan, saglit lang siyang nakahawak, at ang hindi masisirang gintong katawan ay nabasag kaagad. Sa kabutihang palad, nasa kamay ni David ang Dragon Slaying Sword, na patuloy na sumisipsip ng enerhiya ng espada, kaya nahihirapan si David na sumulong. Kung hindi, natatakot akong hindi makagalaw si David ng isang hakbang. Di nagtagal, isang taybak ang lumitaw sa harap ni David, at ang taybak ay itinusok ng malalim sa malaking bato. Nakalimutan ni David na tumingin sa paligid, at maingat na naglakad patungo sa mahabang espada.
Kung susundin mo ang mga alituntunin, dapat mayroong isang sword puppet sa oras na ito, at ang lakas nito ay tiyak na mas malakas kaysa sa huling beses na nakatagpo ko ito. Kabanata 1654. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay walang lumitaw na sword puppet, kaya iniunat ni David ang kanyang kamay at gustong bunutin ang mahabang espada. Ngunit sa sandaling lumapit si David sa mahabang espada, isang liwanag ang kumislap, at pagkatapos ay lumitaw ang isa pang matandang lalaki. Nang lumitaw ang matanda, inabot niya ang isang mahabang espada mula sa malaking bato. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay agad na sumabog tulad ng isang bagyo na humampas kay David ng marahas. Napakabilis. Wala nang oras si David na mag-react, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at isang pagsabog ng sword energy ang nabasag at agad na lumipad palabas. May sunod-sunod na sugat sa katawan, at umaagos ang dugo. Ang dragon-slaying sword na nasa kamay ni David ay matako na sumisipsip ng sword energy, ngunit nalaman ni David na gaano man ang kanyang sariling dragon-slaying sword ay sumipsip ng sword energy, ang sword energy na ibinubuga ng mahabang sword ay hindi bumababa. Devil Slash. Biglang ibinato ng matanda ang kanyang espada kay David. Ang mga sanga ng bato at mga dahon na lumilipad sa langit ay parang katapusan ng mundo. Maaaring ito ay isang magic sword. Medyo nagulat si David. Hindi niya kilala kung sino ang matandang gumamit ng magic sword na ito. Nang iwagayway ng matanda ang kanyang espada, biglang nagkaroon ng malakas na dagandong, at ang itim na ambon mula sa mahabang espada ay pumuno sa hangin at naging hugis tao. Nakita ko ang lalaking ito na nakasuot ng itim na balabal, at ang kanyang katawan ay umaagos sa dugo at takot. At ang matandang lalaki na may hawak ng espada ay nagluwa ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay agad na tumanda, nakasandal sa bato. Sino ka? Tanong ni David sa lalaking nakaitim na balabal. Nakita kong dahan-daang hinubad ng lalaki ang kanyang balabal, tumambad ang isang matandang mukha. Nang makita ni David ang mukha ng lalaking ito, siya ay namangha. Dahil ang taong ito na sumusunod sa matandang lalaki na kakasword lang ay mukhang pareho, hindi masama. Matagal na akong hindi nakakatikim ng dugo ng tao. Sumugod daw yung lalaki kay David. Ang banal na espada ng siyam na anino. Sigaw ni David, pagkatapos ay tumalon, at ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay agad na nagbuga ng berdeng kinang. Isang malaking halaga ng divine dragon power ang natipon sa dragon-slaying sword at pagkatapos ay sumabog. Sunod-sunod na nag-intertwined ang berdeng ilaw at pagkatapos ay lumipat patungo sa lalaking nakakloak. Dumagundong. Patuloy ang tunog ng mga pagsabog. Ang buong lupa ng Sword Mound ay nagsimulang manginig ng tuloy-tuloy, at ang mga puno ay lumipad. Ngunit nang mawala ang ningning ng espada, napansin ni David na wala na ang lalaking nakabalabal. Ngunit nang magtaka si David, isang itim na anino ang biglang bumaba mula sa himpapawid. Nagulat si David at ihaharang na sana ni David ang kanyang espada, ngunit ang bilis ng kalaban ay masyadong mabilis, at direktang hinampas siya ng kalaban, at pagkatapos ay lumipad pa atras ang buong tao. Napakalakas ng puwersa. Tumayo si David, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at nagsimulang gumana muli ang buo na gininto ang katawan. Nakita ko na ang katawan ni David ay natatakpan ng gininto ang kaliskis, at pagkatapos ay isang gintong liwanag ang tumaas sa langit. Nagsimulang umikot ang gintong dragon sa itaas ng ulo ni David. Nang makita ang pares ng magic monkey ni David na may hawak na espada, medyo nagulat ang matanda. Ngunit ang lalaking nakaitim na balabal ay bahagyang sumimangot, pagkatapos ay umungol at inatake si David. Galit ding sumigaw si David, at ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay agad na binitawan, at pinalibutan din ng gintong dragon ang dragon-slaying sword at sabay na sinalakay ang nakabalabal na lalaki. Ha! Isang gintong liwanag ang kumislap, at pinutol ng espada ang lalaking nakabalabal. Napakakinis lang ng sugat sa naputol na braso, at walang lumalabas na dugo. Tila walang pakialam ang lalaking nakabalabal, sinulyapan lang niya ang putol niyang braso, saka nagpakita ng isang ngiti, at ang buong katawan niya ay naging itim na ambon at agad na napunta sa isang mahabang espada. Hindi nagtagal, ang mahabang espada ay nabitawan mula sa kamay ng matanda at nakasabit sa hangin, ang nakamamatay na aura ng espada. Nang makita ito, itinuro ni David ang kalangitan na may hawak na dragon-slaying sword sa kanyang kamay, at agad na lumipad ang berdeng liwanag mula sa dragon-slaying sword.
Ito ang espiritu ng espada sa Dragon Slaying Sword. Nakita ko na ang berdeng ilaw ay agad na lumipat patungo sa Magic Sword, na umaaligid sa itaas ng ulo ng Magic Sword, ang itim na ilaw ay kumislap sa Magic Sword, at ang itim na liwanag ay lumitaw. Nang makita ni David na lumitaw ang itim na liwanag, ang sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang umangat ng bahagya. Ito ang espiritu ng espada ng Magic Sword, isang asul at isang itim na agad na nakasalikop. Gayunpaman, ang lakas ng Magic Sword na ito ay hindi masama. Kahit na ang Dragon Slaying Sword ay isang sinaunang Spirit Sword, dahil ang Sword Spirit ng Dragon Slaying Sword ay hindi pa lumalago, ang kasalukuyang kapangyarihan nito ay hindi pa nagagamit ng lubusan, kaya kitang-kita na ang Sword Spirit ng Demon Sword ay nakikipaglaban sa Sword Spirit. Nahulog. Ngunit si David ay hindi nataranta, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng husto, at pagkatapos ay dumiretso siya sa Magic Sword, hinawakan ang Magic Sword, at tumayo sa malaking bato, hawak ni David ang Magic Sword. Ding! Ikinawi ni David ang kanyang daliri sa Magic Sword, at ang Magic Sword ay agad na gumawa ng isang matalim na tunog at pagkatapos ay nahati sa dalawa. Kung wala ang Sword Spirit Magic Sword, kapag ito ay nasa mga kamay ni David, ito ay hindi naiiba sa isang ordinaryong espada. Matapos masira ang katawan ng Magic Sword, ang itim na liwanag na palaging nangingibabaw sa lahat ng oras ay lumabo ng husto sa isang iglap, at sinamantala ng Sword Spirit ni Zhonglungjun ang pagkakataon at nilamon ang Sword Spirit ng Magic Sword sa isang kagat. Ang berdeng ilaw ay walang katapusang lumalawak, at ang hindi mabilang na enerhiya ng espada sa sword mound ay mabilis na nasisipsip sa berdeng ilaw. Sa walang buhay na patay na lugar na ito, nagsimulang umusbong ang mga puno, bulaklak, at damo, at agad na nawala ang tambak na tebak. Ang lakas ng Dragon Slaying Sword ay umabot na sa antas ng isang sagradong sandata, na nagpapasaya kay David. At ang matandang nasa hindi kalayuan ay napatingin sa eksenang nasa harapan niya, napatulala ang buong tao, hindi niya akalain na hahawakan ni David ang Magic Sword na pinigilan nila sa loob ng daan-daang taon. Hoy! Biglang bumantong hininga ang matanda. Inalis ni David ang Dragon Slaying Sword, lumakad patungo sa matandang lalaki, at sinabi, "Sino ka?" Dahan-dahang tumayo ang matanda at maluwag na sinabi, "Ako ang suzerain ng Sword Sect." Sino yung lalaking nakasuot ng itim na balabal kanina? Nagulat si David kung paano maaaring magkamukha ang sinuman. Akin din yan. Sabi ng matanda. Sa pagkakataong ito ay namangha si David. Nang makita ang nalilitong ekspresyon ni David, dahan-dahang sinabi ng Sect Master ng Sword Sect kay David. Lumalabas na ang taong nakasuot ng itim na robe ay ang panloob na demonyo lamang ng pinuno ng sekta ng Sword Sect, at ang panloob na demonyong ito ang kumokontrol sa Magic Sword. Sa katunayan, ang espadang ito ay dating tinatawag na Chanwei Feijian, at sinasabing lumipad ito pagkaraan ng 9 na araw at pagkatapos ay itinusok ito kay Wen Jianzong. Sa paglipas ng mga taon, binantayan ni Wen Jianzong ang Feijian, at maraming tao ang natuto ng maraming swordsmanship mula sa Feijian na ito. Ngunit para sa matandang henerasyong ito, dahil sa kanyang sariling kasakiman, gusto niyang kunin ang lumilipad na espada para sa kanyang sarili at makuha ang buong mana ng lumilipad na espada. Kaya hinikayat niya ang ilang matatanda na hilahin ang lumilipad na espada sa labas ng langit. Nang maglaon, ang ilang mga tao ay nakatuon sa kanilang sarili sa pagsasaliksik, ngunit hindi nila namamalayan na nagkaproblema at sinapian ng demonyo. Ilang sandali, hiniling ni Wei Feijian kay Jianzong na pumatay. Ang buong Asking Sword Sect ay naging isang larangan ng pagpatay, na may mga katawan sa lahat ng dako at mga ilog ng dugo sa lahat ng dako. Sa huling sandali, natauhan ang Sect Master ni Wen Jianzong at ilang elder. Nang maglaon, ginamit niya ang lahat ng porma sayon ng espada ni Wen Jianzong, kabilang ang kanilang buhay, upang sugpuin ang lumilipad na espada sa sword mound na ito. Sa pag-aaksaya ng oras, maraming tao ang pumasok sa lugar na ito, ngunit hindi nila ito makapasok. At ang pagbuo ng espada na pumipigil sa lumilipad na espadang ito at sa ilan sa kanilang mga kaluluwa ay Hamina at Hamina. Hindi ko alam kung kailan muling isisilang itong lumilipad na espada, na magdudulot ng pinsala sa mundo. Dahil dito, mas malala ang kasalanan ng mga taong ito. Ang biglaang pagsulpot ni David ngayon ay nakakakita na silang lahat ng pag-asa kaya naman biglang nagsalita ang dating matanda tungkol sa pakikipagkasundo kay David. Kabanata 1655
Ngayong nawasak na ang magic sword, maaari na tayong magkatawang tao. Tumingin ang matanda kay David na may malabong ngiti, at pagkatapos ay unti-unting nawala ang figure. Napabuntong hininga si David, ngunit saglit na winasak ng kanyang kasakiman ang sekta. Nag-walkout si David at nalaman niyang hindi na siya hinihintay ni Humazi. Kaya't maaari lamang bumalik si David sa parehong paraan. At sa sandaling ito, si Humazi ay nakaupo sa mga guho na may pagkadismaya sa kanyang mukha. Sa tingin ko dapat na tayong bumalik, mga babae ni David, kailangan kong pag-isipan kung paano sasabihin sa kanila. Masyadong malakas ang lalaking ito, napakaraming babae ang naghihintay sa kanya, hindi niya ito pinahahalagahan at naglakas loob na pumasok. Ayos lang ngayon, ibaba mo na lang. Sinundan ni Humazi si Fanjang at iba pa. Hindi. Imposible. Hindi mamamatay si David. Nangako siyang aalagaan ang tatay ko. Puno ng luha ang mga mata ni Ana. Kung namatay si David, sino ang gagamutin sa kanyang ama? Master Hu? Hindi ganoon kadaling mamatay si Mr. Chen, tama ba? Nakita mo ba ng sarili mong mga mata? Hindi rin naniwala si Fanjang, si David ay anak ng dragon, kaya madali siyang namatay. Do you doubt me? Sobrang delikado sa loob na malamang hindi siya makakaligtas. Sabi ni Humazi nang may katiyakan. Hindi rin siguro mamamatay si David. Nagsalita din si Giyuhan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nagsalita si Giyuhan, ngunit hindi tumanggi si Humazi dahil alam niya ang pagkakakilanlan ni Giyuhan at hindi siya nang ahas na saktan siya ng sobra. Kalimutan mo na, kung hindi ka naniniwala, maghintay ka dito ng 2 araw. Kung hindi tayo makapaghintay, aalis tayo. Hindi tayo pwedeng mamatay dito. Walang magawang sabi ni Humazi. Master Hu, hindi mo man lang nakita, sinabi mo lang na patay na ako, hindi ba ako sinusumpa niyan? Sa sandaling ito, ang boses ni David ay nanggaling sa likuran ni Humaz. David. Nang makita si David, tuwang-tuwang tumalon si Ana, alam kong hindi ka mamamatay. Damn, napakaganda ng buhay mo, nakakatakot ang sword chi sa sword tomb, buhay ka pa. Medyo nagulat din si Humazi. Mr. Chen? Ano ang problema, nasa kamay ba ang banal na espada? Interesado ring tanong ni Fanjang. Punta tayo sa labas at mag-usap habang naglalakad. Sabi ni David. Ice Bear Island, sa hotel. Ang grupo ng babae ni Gullinger ay naghihintay kay David ng may kawalang kasiyahan. Ano ba ang nangyayari? Ano ang ibig sabihin nito, David? Napakaraming araw na ang nakalipas. Matagal na rin simula nung itinapon kami sa paanan ng bundok. Ha! Araw-araw, isang grupo ng mga babae ang naghihintay sa pagbabalik ni David. Bilang isang lalaki, si Zhao Chuang ay maaari lamang limitado sa pagiging paksa ng mga utos ng mga babaeng ito. Mamili man ito o magbuhos ng tsaa at tubig, nasa Zhao Chuang ang lahat. Hindi kayang sakta ni Zhao Chuang ang mga babaeng ito, maliban kay Xiaoro, baka lahat ng babae dito ay magiging babae ni David. Alin ang pinanggahasan ni Zhao Chuang na masaktan? Ngunit nang walang tigil sa pakikipag-chat ang mga babaeng ito, bumalik si David at ang iba pa. Nang makitang bumalik si David, lahat ng orihinal na hinaing laban kay David ay nawala, at lahat sila ay nagmadaling umakyat isa-isa, na gustong yakapin si David. Sayang naman ang daming tao dito, walang nakakahiya. Namimiss mo ba ako? Tumingin si David sa grupo ng mga babae sa kanyang harapan, sa kabahagyang ngumiti, halika isa-isa, yayakapin kita. Maganda ang iniisip mo, mga ate, hindi natin siya papansinin. Malamig na ngumuso si Shaolan at tumingin kay David ng blanko. Oo, huwag pansinin ang nagsabi sa kanya na iwan niya tayo. Sabi ni Gejiei. Isang grupo ng mga batang babae ang bumalik sa silid, ngunit nakita ni David na nag-aalala ang mga babaeng ito sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, namula ang mga mata ni Humaz sa inggit. Hindi ako kumakain ng dog food dito, pupuntahan ko ang aking 2 maliliit na sanggol. Sabi ni Humazi at nagmamadaling tumakbo papunta sa kwarto niya. Si David at ang iba ay hindi nagtagal sa Ice Bear Island, ngunit sinundan si Ana diretso sa kabisera ng car humaasakay ng isang espesyal na eroplano upang alagaan ang ama ni Ana, si Duque Ross. Noong una, ayaw umalis ni Humazi, ngunit nang sabihin ni Ana na ang mga kababaihan sa kabisera ay mas maganda at sophisticado, hindi na makapaghintay si Humazi na sumunod.
Nang bumaba sila sa eroplano at nakita ang team na bumabati sa kanila sa airport, talagang naunawaan ng lahat na ang maharlikang pamilya ay kahanga-hanga. Nakita ko ang mahigit 100 Rolls-Royces na nakapila para sumalubong sa kanila, at may daan-daang gwardya pa sa magkabilang panig para mapanatili ang kaayusan. Hindi nila magagawa ang gayong katalinuhan. Ngunit pagdating nila sa bahay ni Ana, ang mga taong ito ay mas nabigla. Dahil ang tahanan ni Ana ay naging isang kastilyo na umaabot sa libu-libong ektarya. Ang magandang kastilyo ay umaakit sa lahat ng mga babae ng sabay-sabay at lahat sila ay nasa sabik na kumuha ng litrato. Nagayo si Ana ng isang tao na magpapasaya kay Gullinger at sa mga babae at sa isa pang tao na magpapasaya kay Humas ng mag-isa. Pagkatapos ay dinala niya si David sa kastilyo at inihanda ang kanyang ama para sa doktor. Nasa kwarto din ni Duke Ross ang kapatid ni Ana, si Prince Hal, at may isang wizard din na nakasuot ng iba't ibang headgear at nag-spray ng likido sa katawan ni Duke Ross. Anong ginagawa mo? Kapag nakita ito ni Ana, sumugod siya at itinulak ang wizard sa tabi. At si Prinsipe Hal, pagkatapos makita si Ana, ang buong tao ay labis na nagulat. Ana, ikaw. Kailan ka bumalik? Tanong ni Prince Hal. Naisip niya na matagal nang namatay si Ana sa Ice Bear Island, at tila hindi pa narinig ni Prince Hal ang balita tungkol sa mga guho ng Ice Bear Island. Malamig na tinignan ni Ana ang kapatid. Kahit na alam niyang nagpadala si Prinsipe Hal para tugisin siya, walang ebidensya si Ana, kaya wala siyang magawa. Kuya, may malubhang sakit si tatay sa kama, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Ana kay Prinsipe Hal. Siyempre para sa pag-aalaga. May sakit ang tatay ko, pero tumakbo ka para maglaro, kaya maghahanap ako ng mag-aalaga sa tatay ko. Sagot ni Prince Hal. Healing. Do you trust that this ignorant guy will heal? Tinuro ni Prinsesa Ana ang wizard at sinabing, Shut up! Ito ang master na inimbitahan ko mula sa ibang bansa. Siya ay may husay sa pagbuhay sa mga patay at siguradong makakapagligtas ng buhay ng kanyang ama. Kung magsalita ka ng ganyan, hayaan mo akong lumabas. Tumingin si Prince Hal kay Ana at sinabing, Sa tingin ko ayaw mong tretuhin ang iyong ama, hindi ba? Gusto mong patayin ang iyong ama. Galit na galit si Ana na hindi niya maintindihan kung bakit maaaring saktan ang sarili niyang ama alang-alang sa kapangyarihan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Malapit nang gumaling si Dad, gumawa ka ng gulo dito, ilabas mo ako. Saway ni Prince Hal kay Ana. Ngunit hindi man lang umalis si Ana, hindi siya naniniwalang gagaling ng kapatid ang sakit ng kanyang ama. Ana, let me tell you that now that your father is seriously ill, I have the final say in this family. You are just a girl and you will get married sooner or later. Kung masunurin ka, kaya kitang magpatuloy bilang isang prinsesa, kung hindi ka masunurin, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Malungkot ang mukha ni Prinsipe Hal, at tuluyan niyang pinunit ang kanyang mukha kay Ana. Hindi ako pupunta, gusto kong makita kung paano mo pagalingin ang iyong ama. Marihing sabi ni Ana. Nang makita ang matatag na paninindigan ni Ana, hindi siya hiniling ni Prinsipe Hal na lumabas, ngunit tumingin sa wizard at sinabi, Guro, gawin mo rin ito upang iligtas ang aking ama. Habang nagsasalita siya, lumingon si Prinsipe Hal sa wizard. Tumama sa mata. Gayunpaman, ang maliit na pagkilos na ito ay hindi nakaligtas sa pansin ni David. Tulad ng ginawa ng wizard sa ginawa ni Duke Ross, malamig na tumingin si Prince Hal kay David at walang pakialam. Kabanata 1656. Tumingin si Ana kay David ng may pagtulong na mata, ngunit tiniyak ni David si Ana. Pagpasok pa lang ni David sa pinto, nakita niya ang kapangyarihan ng wizard na ito. At ang ini-spray ng wizard kay Duke Ross ay isang uri ng potion na ginagamit para sa soul control. Sa madaling salita, gagamitin ng wizard ang soul control para kontrolin si Duke Ross para sundin ang sarili niyang mga salita. Nakakita na si David ng gayong mababang antas ng pangkukulam. Si Ling Zhenchuan, ang alkalde ng Horendel noong panahong iyon, ay nasa ilalim ng kontrol ng dalawang wizard at halos gumawa ng malaking pagkakamali. Si David ang sumagip. Ngayon ang maliit na pamamaraan ng pagkontrol ng kaluluwa ay walang halaga sa mga mata ni David, at si David ay tahimik na pinapanood ang pagganap ng wizard. Nakita ko ang wizard na nagbubulungan ng mga salita at marahang tinapik ang kanyang daliri, nang biglang iminulat ni Duke Ross ang kanyang mga mata.
Nang makitang nagising si Duque Ross, natuwa agad si Ana at napalingon. Ama, ama! Sigaw ni Ana kay Duque Ross, pero mukhang tanga si Duque Ross, parang hindi niya narinig. Sa pagkakataong ito, medyo natarante si Ana, pagkatapos ay tumingin kay Hal at sinabing, Kuya, anong problema? Hindi na ba ako nakikilala ni Itay? Walang sinabi si Hal, ngunit sinabi ng wizard, Ana Prinsesa, ang kaluluwa ni Duque Ross ay matagal nang nawala sa kanyang katawan, at kababalik lang niya, at kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. Nang makita ang sinabi ng wizard, naniwala si Ana, pagkatapos ng lahat, ang wizard ay nagkaroon ng 2 stroke at talagang pinagaling ang kanyang ama. Duque Ross, ang tagal mong nakahiga, umalis ka na sa kama at lumayo. Sabi ng wizard kay Duque Ross. Oo naman, nang marinig ang mga salita ng wizard, si Duque Ross ay bumangon sa kama at lumakad sa lupa, na labis na ikinatuwa ni Ana. Ate, nakikita mo ba? Pinagaling ko ang sakit ng tatay ko. Pwede ka nang manatili sa bahay simula ngayon at wala ka nang mapupuntahan. At sino itong taong Daxia na ito? Bakit ka nagdala ng bisita? Pupunta ka ba sa bahay? Sa sandaling ito, nagtanong si Hal tungkol sa pagkakakilanlan ni David. Nang marinig ito ni Ana, nagmamadali siyang nagpaliwanag, ito ang kaibigan kong si David, na narito para alagaan ang kanyang ama. Nang marinig ito ni Hal, agad siyang tumawa, haha, nagbibiro ka ba? Sa edad niya, he's worth going to the doctor for his father. Hindi ka ba natatakot na patayin niya ang iyong ama? Hindi alam ni Ana kung paano sasagutin ang mga sinabi ni Hal. Kung tutuusin, si Ana mismo ay hindi alam kung pupunta si David sa doktor. Pwede ba akong magpatingin sa doktor, at mas magaling ako sa wizard na ito, gumamit lang ng simpleng soul control technique para magising ang mga tao, kahit na pumunta ako sa doktor. Malamig na sabi ni David. Nang marinig ang 3 salita tungkol sa soul control, ang wizard at si Hal ay medyo natigilan. Hindi nila akalain na alam talaga ni David ang pangkukulam. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong soul control? Bawal ang wizard. Bagamat gising na si Duque Ross ngayon, isa lang siyang naglalakad na bangkay at masusunod lang ang mga utos mo. Huwag mong gamitin itong inferior soul control technique para hiyain siya. Tumawa si David. David, ito. Anong nangyayari? Ibig mong sabihin ang tatay ko ay nasa ilalim na nila ngayon. Kinakabahang tanong ni Ana. Tumango si David, oo, ginagamit nila ang soul control para kontrolin ang isip ng iyong ama ngayon. Ang tatay mo ay isa ng masunurin na makina, kaya hindi kanya kilala. Kailan? Nang marinig ito ni Ana ay agad siyang nagalit. Tingnan mo si Hal. At naging malamig ang mukha ni Hal, anak, ano ang pinagsasabi mo? Maniwala ka man o hindi, puputulan ko na ang dila mo. Kalokohan ba ang sinasabi ko? Kaway-kaway sa harap ni Duque Ross. Agad na bumuga ng itim na gas mula sa katawan ni Duque Ross na diretsyong sinipsip ni David sa kanyang tiyan. At nang lumabas ang itim na gas sa katawan ay agad na nagningning ang mga mata ni Duque Ross. Anong meron? Nasaan ako? Ana. Hal, bakit ka nandito? Biglang nagising si Duque Ross, tumingin sa mga tao sa kwarto, at nagtatakang nagtanong. Ama. Inihagis ni Ana ang sarili sa mga bisig ni Duque Ross at nagsimulang umiyak ng mapait. Inalo ni Duque Ross si Ana, Ana, ano ang problema? Ano ang problema? Pare, maraming araw ka nang nakoma kuya, humiling pa siya sa wizard na kontrolin ka. Sinabi ni Ana kay Duque Ross. At nang makita ni Hal ang kanyang ama nagising, natakot siya na ang kanyang mukha ay napakapangit. Hal, anong nangyayari? Galit na tanong ni Duque Ross kay Hal. Dad, huwag kang makinig sa kalokohan ng ate mo, may sakit ka, naghahanap lang ako ng magpapatingin sa doktor. Sinubukan ni Hal ang kanyang makakaya na magpaliwanag. Okay, huwag mo nang uulitin yan. Ngayong gising na ako, titingnan ko. Sabi ni Duque Ross na may malamig na mukha at winagayway ang mga kamay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ana na may paghangang mukha at marahang hinaplos ang buhok ni Ana. Nang makitang sobrang layaw ng kanyang ama ang kanyang kapatid, naging napakapangit at nakakatakot ang mukha ni Hal. Ang mga mata ni Hal ay kumikislap sa pagpatay, alam niyang kung talagang mag-iimbestiga siya, tiyak na malalantad ang kanyang mga kilos.
Sa pag-iisip nito, bahagyang nanliit ang mga mata ni Hal, at kumandat siya sa wizard, at direktang hinarangan ng wizard ang paglabas mula sa silid. I've been in a coma for so many days, at dapat maraming delay sa government affairs. I'll go see. Si Duque Ross ay nag-aalala tungkol sa mga gawain ng gobyerno sa sandaling siya ay nagising. Pero paglakad pa lang niya papunta sa pinto, napansin niya ang wizard na nakaharang sa pinto. Sabi ni Duque Ross na may malamig na mukha, sino ito? Anong ginagawa mo kapag isinara mo ang pinto? Aalis ang tatay ko, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ana sa wizard. Ngunit hindi gumalaw ang wizard. Galit na galit si Duque Ross, nilingan niya si Hal at sinabing, Hal, anong nangyayari? Naglakad si Hal patungo kay Duque Ross na may madilim na ngiti sa kanyang mukha. Pare, gumagaling ka na sa malubhang karamdaman at tumatanda ka na rin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga usapin ng gobyerno. Ipaubaya mo sa akin iyon. Ipinapangako kong pananatilihin kong nasa mabuting kalagayan ang palasyong ito ng Ducal. Malamig na sabi ni Hal. Nang marinig ito ni Duque Ross, kumunot ang noo niya at puno ng galit ang kanyang mga mata. Hal, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang nasa posisyon ko? Oo, gusto ko rin maging duke ngayon. Direktang umamin si Hal. Kuya, paano mo masasabi na kung buhay pa ang iyong ama, bakit mo gustong magmana ng duke ng iyong ama? Nagtatakang tanong ni Ana. Tumaas ang nakamamatay na aura ni Hal, malapit nang hindi mabuhay ang aking ama. Halos hindi magalit si Duque Ross sa sinabi ni Hal. Hayop, suwail kang tao, papatayin kita. Umungol si Duque Ross at sinuntok si Hal. Sayang kagigising lang ni Duque Ross at mahina pa ang katawan kaya madaling iniwas ni Hal ang palad na ito. Pare, sarili mo akong anak, handa ka bang patayin ako? Dahil iyon ang kaso, hindi ko kailangang mag-alala tungkol dito. Nang matapos magsalita si Hal, sinabi niya sa wizard, Guro, gawin natin ito, walang mabubuhay sa tatlo sa silid. Nakita kong tumango ang wizard. At pagkatapos ay may binibig ka sa kanyang bibig, at nagsimulang tumaas ang itim na ambon mula sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, ang buong silid ay natatakpan ng itim na fog, at walang nakikita. Nang makakita ng ganoong eksena, natakot si Ana kaya paulit-ulit siyang napasigaw. Pati si Duque Ross ay nagpapanik na rin. Ngunit sa sandaling ito, may biglang humawak sa kamay ni Ana at hinayla si Ana. Ah! Napasigaw si Ana, pilit na kumawala. Ako na, magtago ka sa likod ko. Bulong ni David kay Ana. Kabanata 1657. Nang marinig ito ni Ana ay tumango siya at dali-daling hinayla si Duque Ross at nagtago sa likod ni David. Nakita ko ang mahinang liwanag na kumikislap sa paligid ni David, diretsyong tumawid sa itim na fog sa labas. Master, kaya mo bang patayin silang lahat ng ganito? Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Hal. Huwag kang mag-alala, Prinsipe Hal, ako ay isang makamandag na ambon. Hanggat nalanghap ko ito, tiyak na mamamatay ako. Hindi sila mabubuhay. Confident na sabi ng wizard. Pagkaraan ng 10 minuto, unti-unting nawala ang itim na ambon at nagsimulang lumitaw ang mga bagay sa silid. Hindi nagtagal, nakita ni Hal at ng wizard na silang tatlo, si David, ay nakatayo sa kabilang bahagi ng silid, at silang tatlo ay walang magawa. Sa pagkakataong ito ang wizard at si Hal ay medyo nalilito. Master, ito. Anong nangyayari? Di ba sabi mo mamamatay ka? Naguguluhang tanong ni Hal. Puno rin ng pagkalito ang wizard, imposible, nahinga nila ang makamandag kong ambon, dapat mamatay sila, paano magiging okay iyon? Napakasira ng kulam mo kaya lang ang tanga na ganito ang maniniwala. Basura kang wizard. Sabi ni David na may masamang tingin sa wizard. Anak, napakatapang mo, maglakas loob na sabihin ito tungkol sa akin, ngayon ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Pagkatapos magsalita, windproof pala ang mga damit sa katawan ng wizard. Nagsimulang umihip ang hangin sa silid, at biglang lumitaw ang isang itim na ambon, na nagiging mga multo, na sumugod kay David at sa iba pa. Saan ba nakakita ng ganoong eksena sina Ana at Duque Ross, lahat sila ay kinilabutan. Ngunit si David ay may ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay ibinukan niya ang kanyang bibig upang huminga, isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang direktang sumipsip ng itim na ambon sa kanyang katawan.
Bagamat hindi mataas ang kapangyarihan ng wizard, walang gaanong lakas ng yin, ngunit karne din ang mga binti ng tipaklong, at hindi dapat kainisan si David dito. Nang makitang sinipsip talaga ni David ang itim na ambon sa kanyang katawan, agad na natahimik ang wizard. Pagkatapos ang kanyang mukha ay namutla, at malamig na pawis ang bumuho sa kanyang noo. Alam niyang may nakilala siyang eksperto ngayon. Ano pa ang mga kakayahan mo, ipakita natin silang lahat, walang pagkakataon kahit sandali. Sabi ni David sa wizard. Hindi nagsalita ang wizard, ngunit tumingin sa labas, pagkatapos ay tumalon at nagmamadaling lumabas. Originally, ang wizard ang nagbabantay sa pinto, kaya mabilis siyang lumabas. Ngunit habang nagmamadaling lumabas ang wizard, nakakita siya ng isang figure na dumaan, at si David ay talagang nakatayo sa kanyang harapan. Namutla ang wizard sa gulat at sinaktan si David, ngunit hinawakan siya ni David sa kwelyo at pagkatapos ay bumalik sa silid. Inihagis ni David ang wizard sa lupa na parang may dalang manok. Patawarin mo ang iyong buhay, tiyuhin, iligtas ang iyong buhay. Ang wizard ay wasak sa pag-iisip sa sandaling ito, sa harap ni David, siya ay parang langgam. Maaari lamang lumuhad sa lupa, malakas na humihingi ng awa. Nagtatakang tumingin si Duke Ross kay David. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si David sa murang edad. Oo, oo, oo. Nagkaroon ng magulong tunog ng mga hooves, at pagkatapos ay dumaan ang daan-daang gwardya upang palibutan ang buong silid. Ilang matibay na gwardya na kapitan ang pumasok sa silid at binati si Duke Ross. Pinipigilan mo ako, pervert ka, Hal. Malakas na utos ni Duke Ross. Ngunit ang mga kapitan ng mga gwardya ay hindi kumikibo, ngunit tumingin kay Hal na may pagkamangha. Humalaklak si Hal, Dad, ngayon nasa utos ko na silang lahat, dapat masunurin ka na lang. Sinasabi ko sa iyo, hindi lamang ang mga bantay ng palasyo ng Dukal ang nakikinig sa akin ngayon, kundi pati na rin ang mga pari ng pamilya ng hari. Ako. Mayroon kaming lihim na base sa Ice Bear Island, at lahat ng Bear Island ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ang puso ni Hal ay namamaga sa sukdulan ngayon. Ang ibig mong sabihin ay mga guho. Huwag mong pangarapin ang iyong mga panaginip tungkol sa tagsibol at taglagas, ang altar ay nawasak at ang iyong mga pari ay patay na sa sandaling ito. Tumawa si David. Ang ngiti ni Hal ay agad na lumakas sa kanyang mukha, at ang kanyang mukha ay napuno ng hindi makapaniwala, imposible, hindi mo ito masisira doon. Dahil hindi ka naniniwala, hindi ko mapigilan. Nagkibit balikat si David. Huwag kang mag-alala kung masisira ba ang altar o hindi. Ngayon ay wala nang makakatakas sa inyo. Kung gusto mong mamatay ng mabilis, magpakamatay. May bantay na ngayon si Hal, kaya hindi siya nagpanik. Dahil lang sayo, gusto mo pa tayong magpakamatay. Malamig na bumantong hininga si David, pagkatapos ay malakas na sinabi, ihinto ang panunood ng palabas, gawin natin ito. Sinabi ni David ang salita, at pagkatapos ay narinig niya ito mula sa memorya. Ang tunog ng labanan. Nakita ko ang isang grupo ng mga babae, isa-isa, nagmamadaling sumugod sa mga gwardya. Huwag tingnan ang hindi pantay na lakas ng mga babaeng ito, ngunit kung gusto mo talagang harapin ang mga sundalong guard na ito, ibig sabihin, hulihin sila, ito ay simpleng pag-atake sa pagbabawas ng sukat. Wala pang isang minuto, puno na ng tao ang labas, umiiyak lahat. At pumasok si Gullinger at ang iba pang mga babae sa silid. Simpleng, nagmamadaling bati ni Anna na may ngiti sa labi, at hindi na siya natakot. Nagulat agad si Hal. Hindi niya maintindihan kung paano naging napakalakas ng tila mahinang grupo ng mga babae na ito. Ang ilang mga kapitan ng mga gwardya, na pawang mapula ang mukha, ay lumuhad sa lupa nang may kumakatok. Humihingi ako ng tawad kay Duke Ross. Inaresto mo si Hal para sa akin, at mapapatawad ko ang iyong kasalanan. Sabi ni Duke Ross. Alam niyang engkantado lang ang mga kapitan ng mga gwardya. Nang marinig ito ng ilang kapitan ng gwardya, lahat sila ay kumilos at inaresto si Hal, at ang wizard ay hindi nakaligtas sa kapalaran na mahuli. Ngunit kung anong kapalaran ang nasa likod ni Hal, ayaw itanong ni David. Matapos manatili sa mansyon ng duke sa loob ng 2 araw, binalak ni David na ibalik si Gullinger at ang iba pa. Ngayon, ang lakas ng Dragon Slaying Sword ay maihahambing sa martial artifact, kaya nagplano si David na bumalik sa kabisera at pumunta sa Martial Arts Alliance upang matiyak na si Sonya sa piitan ay hindi ang kaso sa huli.
Nang umalis si David at ang iba pa, si Duque Ross ay nagbigay ng isang engranding palm kay David at sa iba pa. Kung wala si David, ang palasyo ni Duque Ross, hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura nito. David, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa ari-arian ng Duque namin, salamat. Sabi ni Duque Ross, sinakal ang isang baso ng vodka sa isang lagok. Hindi nagpakita ng kahinaan si David at ininom ito sa isang lagok. Ang alak ngayon ay walang pinagkaiba sa tubig para kay David. David, ano ang tingin mo sa anak ko? Biglang tanong ni Duque Ross kay David. Ang Prinsesa Ana ay napakabuti, masigla at masayahin, at siya ay maganda, lalo na ang kanyang malalaking mata, na napakakaakit-akit. Totoong sabi ni David. Kung ganoon gusto mo ba ang anak ko? Tanong ulit ni Duque Ross. Sa pagkakataong ito ay namangha si David. Hindi alam ni David kung paano sasagutin si Duque Ross. Kung hindi mo gusto, medyo labag sa puso mo. Kung tutuusin, napakaganda at bukas ni Prinsesa Ana, at madalas niyang kilitiin ang puso ni David. Pero kung gugustuhin niya, napakaraming babae na ngayon ni David ang nakapaligid sa kanya na kung minsan ay hindi niya maintindihan kung ano ang kailangan niya. Nang makitang hindi nagsalita si David, sinabi ng Duque ng Ross, David, gusto ka ng aking anak, nakikita ko na, kung maaari kang manatili sa aking anak na babae, maaari kong hayaan kang manatili sa bansang oso. Dapat alam mo na ang posisyon ko sa hinaharap ay mapapasa kay Ana. Marahil ay magiging reyna na si Ana sa hinaharap. At bilang asawa ni Ana, matatanggap mo ang pinakamataas na karangalan at kayamanan. Sinabi ito ni Duque Ross. Iyan ay isang malaking tukso para sa sinuman. Sa kasamaang palad para kay David, wala siyang pakialam kung anong uri ng karangalan at kung anong uri ng yaman. Imposible pa rin na manatili siya sa Bear Country. Salamat Duque Ross para sa iyong kabaitan, hindi talaga ako maaaring manatili sa Bear Country, pasensya na. Magalang na tumanggi si David. Napabuntong hininga si Duque Ross at sinabing, hindi mapipilit ang damdamin. Iginagalang ko ang iyong pinili. At si Ana, na nasa hindi kalayuan, ay umiiyak na sa mga oras na ito. Kabanata 1658. Sa eroplano, medyo mapaglarong sinabi ni Gedjiei kay David, David, bakit hindi ka manatili bilang isang concubine, kung gayon ang buong kastilyo ay sa iyo? Matapos marinig ang sinabi ni Gedjiei, tumingin din ang ibang mga babae kay David. Kuya David, noong iniwan ka ng Duque, hindi ka talaga interesado. Tanong din ni Xiaomin. Sa tingin ko nakikita tayo ni Kuya Chen dito. I'm sorry. Kung wala tayo dito, siguradong mananatili siyang concubine niya. Kung tutuusin, isa siyang prinsesa. Natawa din si Xiaoro at biniro si David. Kayong dalawang bata, ano ang alam mo, paano ko mamimiss ang kagubatan para sa mga puno? Sabi ni David na nakatingin sa mga babae. Nang makitang sinabi ito ni David, maraming tao ang namula. Sa kabilang banda, si Humazi ay nasa gilid at may malungkot na mukha na nagsabi, hindi mo nawawala ang kagubatan, ngunit nawalan ako ng dalawang matitibay na puno sa karagatan. Dahil doon, halos umiyak si Humazi. Ang pagkakita kay Humaz ng ganoon ay nagpatawa ng malakas sa lahat. Sa Kyoto, agad na natagpuan ni David si Longwo at tinanong kung may nagawa ba ang Martial Arts Alliance sa panahong ito. Gayunpaman, hindi nahanap ni David si Longwo, ngunit nakita niya na bumalik si Long Xingshu mula sa Panglay Island. Xingshu, bakit ka bumalik mula sa Panglay Island? Kakaibang tanong ni David. Ayon sa espekulasyon ni David, si Long Xingshu at ang iba pa ay hindi nakapasok sa kaharian ni Marquis Wu ng ganoon kabilis. Brother David, ang Panglay Island ay hindi na angkop para sa paglilinang. Sa panahong ito, ang mga pangitain ay madalas na nakikita, at maraming tao ang namatay sa Panglay Island. Bagaman ang Dunan ay patuloy na naglalabas ng mga panapanahong order, maraming tao ang umaalis pa rin sa Panglay Island. Ipinaliwanag ni Long Xingshu kasama si David. Vision. Anong vision? Mukhang nagulat si David. Minsan ang Panglay Island ay hindi nakikita ang araw sa loob ng 3 araw, at ito ay palaging madilim sa gabi, at kung minsan ito ay palaging maliwanag at hindi mo makita ang gabi. At ang mga lindol at tsunami ay madalas na nangyayari. Sa loob ng radius na 10-10 kilometro mula sa Panglay Island, lahat ay malalaking alon. Pero sa labas,
kalmado ang panahon, parang may pinuntirya sa Panglay Island at sadyang tinataboy ang mga tao sa isla. Nga pala, may mga halimaw din na nagmumulto sa dagat at umaatake sa mga taga-isla. Nang ipakilala ni Long Xingshu si David, bahagyang nagbago ang kanyang mukha, na nagpapakita kung gaano kakilakilabot na mga bagay ang kanilang nakatagpo sa Panglay Island noong panahong iyon. Paano mangyayari ito? Kumunat ang noo ni David, at hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi kaya dahil kinuha niya ang katawan ng Gorfin sa Panglay Island. Matapos ang mahabang panahon na pag-iisip tungkol dito, si David ay hindi makabuo ng anumang mga pahiwatig, kaya't natigil na lamang siya sa pag-iisip tungkol dito. Tungkol naman sa Panglay Island, pag-uusapan ko ito mamaya. Kailangan na niyang harapin ang Martial Arts Alliance. Gusto niyang makita kung totoong katawan ang Sonya na nakakulong sa Martial Arts Alliance. Kalimutan ang isla ng Panglay. May ginawa bang anumang hakbang ang Martial Arts Alliance sa panahong ito? Tanong ni David. Umiling si Long Xingshu, hindi iyon totoo, ngunit sa panahong ito, maraming pamilya ng martial arts ang bumalik sa Martial Arts Association. Kung gayon huwag kang mag-alala, kailangan mo lang isulat ang mga pamilyang ito ng damo. Alam ni David na hanggat lumalaki ang lakas ng Martial Arts Alliance, tiyak na magkakaroon ng ilang mga martial daw clans na masisiyahan. Sa bawat panahon, may mga taong parang damo sa dingding. Kuya David, ano ang gagawin mo sa panig ng Martial Arts Alliance? Kailangan mo ba akong tumawag ng mga tao ngayon? Tanong ni Long Xingshu kay David. Hindi, dahil maraming pamilya ang bumalik sa Martial Arts Alliance, hahayaan ko silang makita na ang Martial Arts Alliance ay isang tigre ng papel. Kahit sino kayang lumaban. Kahit na lumaban sila sa Martial Arts Alliance, susunod ako. Tandaan, palakihin ang oras na ito, hanggat nabubuhay ako, bibigyan ko ng masamang buhay ang Martial Arts Association. Nagpasya si David na sampelan sa publiko ang Martial Arts Alliance. And ngayon, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay maihahambing na sa isang banal na sandata at higit pa sa isang banal na sandata. Bukod pa rito, si David ay may laman na katawan ng isang Gorfin, na maihahambing sa pinakamalakas na kalasag. Hanggat nagagamit ng mabuti ang dalawang ito, magkakaroon ng kumpiyansa si David na sirain ang mga tao ng Martial Arts Alliance. Sige, gagawin ko na. Tumango si Long Xingshu. Nagpahinga si David, alam niyang nakabalik na si David, at maraming tao ang gustong makita si David, ngunit walang nakita si David. At sa sandaling ito sa Martial Arts Alliance, ang balita ng pagbabalik ni David ay agad na nalaman ng mga tao ng Martial Arts Alliance. Nakaupo sa magkabilang gilid ang 7 itim at pilak na damit, at ang Panginoon ay nakaupo sa mayabang na si Ningji. Sa sandaling ito, ang mga damit sa katawan ni Ningji ay itim na tansong damit, ngunit nang makita ng 7 itim at pilak sa ibaba si Ningji, lahat sila ay bahagyang yumuko. Sa pagtingin sa poster ng 7 itim na pilak na damit sa kanya, ang puso ni Ningji ay lumundag sa sandaling ito. Pagkatapos ay bumalik si David, naisip mo na ba kung paano ito haharapin? Dapat mong malaman na kapag bumalik si David, tiyak na makakahanap siya ng mga problema sa Martial Arts Alliance, at ngayon ang mahusay na master ay talagang gustong makuha ang katawan ng batang iyon, kailangan mong gawin sa lalong madaling panahon. Humanap ng paraan. Mabilis na sabi ni Ningji. Evil Messenger, mahuhuli nating 7 ang David na iyan sa lalong madaling panahon. Sa 7 lang nating kapatid at 2 banal na sandata, walang kapantay si David. Tumayo ang amo at magalang na binati si Ningji. Quote. Bagamat bata pa si Ningji, kahit na si Ningji ay orihinal na isang itim na tansong robe, ngunit walang paraan na hinahayaan ang mago na humanga sa katawan ni Ningji, at ngayon si Ningji ay naging salamangkero, at ang kanilang itim at pilak na damit ay dapat na magalang na obey. Sige, 3 araw, 3 araw lang ang ibibigay ko sayo. Kung hindi mo nahuli si David pagkatapos ng 3 araw, dapat asahan mo ang parusa. Nang matapos magsalita si Ningji, napuno ng itim na ambon ang hangin, at pagkatapos ay nawala ang katawan ni Ningji. Ba! Ano? Bakit tumingin ang salamangkero sa katawan ng lalaking ito? Ang itim at pilak na balabal ay tumalsik ng mabangis, tila hindi kumbinsido.
Panglima, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, hindi mo at ng aking trabaho ang pag-usapan ang tungkol sa mga aksyon ng mga demonyo, ngunit isipin kung paano mahuhuli ang David na iyon sa loob ng 3 araw. Sabi ng amo na malungkot ang mukha. Kahit 7 sa kanila ang nagsanib puwersa, hindi naging mahirap na hulihin si David na may kasamang banal na sandata. Ngunit si David ang Panginoon ng Dragon Gate, at ngayon ang buong puwersa ng Dragon Gate ay nasa buong kabisera, at si David ay may kaugnayan sa opisyal na si Mr. Shi. Kung huhulihin nila si David sa pamamagitan ng puwersa, tiyak na mahaharap sila sa matinding pagtutol. Kung gusto mong mahuli si David nang hindi nagdudulot ng kaguluhan sa buong mundo ng martial arts ng Kyoto, kailangan mong mag-isip ng paraan para makuha ang pinakamahusay sa parehong mundo. Kuya, hindi ba pwedeng gamitin na lang natin ang girlfriend ni David para akitin ang David na iyon? Sabi ng Black and Silver Cloak. Hindi, matagal nang ginagamit ang pamamaraang ito kay David. Malabong malinlang ang lalaking ito. Alam din niyang walang sino man sa atin ang maglalakas loob na patayin ang kanyang kasintahan. Umiling ang amo. Kuya, kung hindi ay pupunta tayo sa squatting position. Paglabas na pagdating ni David, huhulihin natin agad. Sabi ng pangatlong anak. Third kapatid, sa tingin mo ba ordinaryong tao lang si David, huhulihin ba siya kapag hawak na natin ang mga kamay natin? Sa oras na iyon, tiyak na magkakaroon ng away. Kung ito ay magdulot ng kaguluhan, maraming mamamatay. Sa oras na iyon, akala mo uupo ang mga opisyal at manunood. Makatuwiran ba iyon? Ipinaliwanag na rin ng Grandmaster na hanggat hindi bumabalik ang aura, huwag sundin ang opisyal na oposisyon. Paalala ni Lao Lio. So what to do? This isn't working, that isn't working. Hinihintay mo bang pumunta si David sa amin? Medyo neriitang sigaw ng matanda. Sa sandaling ito, isang malakas na ingay ang nagmula sa pintuan ng Martial Arts Alliance. Sabi ng amo, Old Fifth, lumabas ka at tingnan mo. Tumango ang matandang 5 at saka lumabas. Kabanata 1659. Sa sandaling ito, sa tarangkahan ng Martial Arts Alliance, hinarang ng 2 gwardya si Long Xingshu. Ito ang powerhouse ng Martial Arts Alliance, walang pinapayagang pumasok ng walang appointment. Ang guard ay agresibong sumigaw kay Long Xingshu. Tumingin si Long Xingshu sa gwardya at malamig na ngumiti, malapit nang masira ang Marital Arts Alliance, nandito ka pa ba na parang mga aso? Gaano kalaki ang pakinabang ng Martial Arts Alliance sa iyo? Halika sa Dragon Gate natin para makita ang gate, dodoblehin ko ito. There, maglakas loob kang magsalita ng bastos, maniwala ka man o hindi, ibababa ka namin ngayon at ilalagay ka sa piitan. Galit na sabi ng guard na nagbabantay sa pinto. Ikaw lang ba? Matatalo kita sa isang kamay. Grabe talaga ang Martial Arts Alliance. Wala akong mahahanap na makapangyarihang tao kapag tumingin ako sa pinto. Ang mga mata ni Long Xingshu ay puno ng paghamak. Nililigawan mo talaga si kamatayan. Hindi na nakatiis ang gwardya at pinalo ang kanyang kamao kay Long Xingshu. Sa katunayan, ang gwardya na ito ay hindi mahina, at sapat na ang lakas ni Wu Zong upang makita ang pinto. Ang suntok na ito ay mayroon ding nakakatakot na estilo ng kamao at tumama sa ulo ni Long Xingshu. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Long Xingshu, hindi niya inaasahan ang ilang salita, talagang papatayin siya ng kabilang partido. Parehong suntok. Bang! 2 kamao ang nagbanggaan at ang gwardya ay lumipad palabas sa isang iglap, habang si Long Xingshu ay hindi gumagalaw. Nang makita ito, ang isa pang bantay ay nanginginig sa takot, hindi alam kung ano ang gagawin. Malamig na bumantong hininga si Long Xingshu at nagmamadaling pumasok, ngunit ang gwardya ay hindi nang ahas na pigilan siya. Naglakad si Long Xingshu patungo sa nahulog na gwardya, nakita niyang tumatayo na ang gwardya, at pagkatapos ay tinapakan ito. Puff! Muling bumagsak sa lupa ang gwardya. Baliw ka pa rin ba? Malamig na tanong ni Long Xingshu, nakatingin sa guard. Hindi. Walang biro, nagkamali ako. Nagsimulang humingi ng awa ang gwardya. Kung hindi ako pumunta ngayon para magpadala ng mga battle column, wala na sana ang palayaw mo. Malamig na sumengot si Long Xingshu, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga paa at naglakad patungo sa Martial Arts Alliance. Ngunit nang pumasok si Long Xingshu sa alyansa ng martial arts, isang nakakatakot na puwersa ang biglang sumalakay at direktang tinamaan si Long Xingshu.
Nanginig ang puso ni Long Xingshu, ang buong tao ay mabilis na umatras, at direktang umatras mula sa Martial Arts Alliance. Ang dakilang marquee. Naramdaman ni Long Xingshu na isang nakakatakot na aura ang nagmumula sa dakilang marquee ngayon. Boy! Sino ka? Dare to come to my martial arts association to be wild, I think you are tired of life. Nang makitang naglakas loob si Long Xingshu na kumilos para sa kanilang mga bantay, galit na sinabi ng ikalimang lalaki. Sumulyap si Long Xingshu sa ikalima at napansin na ang kabilang partido ay nakasuot ng itim na roba, at agad na naunawaan na ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay hindi madaling mahanap sa Martial Arts Alliance. Ako si Long Xingshu, ang Deputy Director ng Longmen, at pumunta ako dito ngayon para bigyan ka ng posisyon sa pakikipaglaban. Sinabi ni Long Xingshu, na may ginintuan na battle mail sa kamay, at agad na binitawan. Ang battle post na iyon ay parang isang matalim na talam, dumiretso sa ikalima. Hinawakan lang ng matandang lima ang battle post gamit ang isang magaan na daliri. Battle post. Kaninong battle post? Ang tanong ng panglima. Bukas ng tanghali, tatawagan ng pinuno ng sekta natin ang mga tao mula sa Martial Arts Association. Ang iyong Martial Arts Association ay maaaring lumaban kung ano ang gusto mo, kasama ang maraming tao hanggat gusto mo. Iimbitahan namin ang iyong ama ng Martial Arts Alliance sa harap ng maraming pamilya ng martial arts. Sabi ni Long Xingshu na may malamig na ngiti. Sa oras na ito, bulag na sinamba ni Long Xingshu si David. Pakiramdam niya, hanggat gusto ni David, wala siyang magagawa. Bastos ka. Galit na galit ang panglima at tinamaan ito. Nang makita ito, biglang tumalon si Long Xingshu, ngunit tinamaan pa rin siya ng hangin ng palad. Napaatras siya ng ilang hakbang, at gumuho ang kanyang chi at dugo. Matanda, kung may kakayahan ka, lalaban ka sa aming sect master. Anong klaseng kakayahan ang mayroon ka para ay bully ako bilang isang messenger? Kahit na alam ni Long Xingshu na hindi siya kalaban para sa kanyang kalaban, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Binuksan ng ikalima ang martial column, tiningnan ito, at nakangiting sinabi, bukas, ang ating Martial Arts Association ay tiyak na mag-aayos ng isang pagpupulong, hayaan na lamang ang sect master na hintayin ang kanyang kamatayan. Lumakad pabalik sa Martial Arts Association ang Old Fifth kasama ang battle post, at umalis din si Long Xingshu. Kuya, bagay na bagay talaga. Pagkapasok niya sa pinto ay sumigaw na ang ikalimang anak. Pagkatapos ng lahat sila ay nag-aalala tungkol sa kung paano mahuli si David, ngunit hindi nila nais na pumunta si David ng personal sa pintuan. Ano ito? Tanong ng amo. Kuya, tingnan mo? Si David ay naglakas loob na pukawin tayo ng direkta, ang hanggal na panulat na ito ay nagil iligtas lamang sa atin ng problema. Tuwang-tuwang ibinigay ng ikalimang kapatid ang battle post sa amo. Tumingin ang boss sa kolum ng labanan at tumawa ng malakas, dahil nililigawan ni David ang sarili niyang kamatayan, hindi niya tayo masisisi. Pagkatapos bukas, ang mga logo sa itim na damit ng magkapatid ay gagawing ginto. Dragon Gate. Sinundan ni Long Xingshu si David upang bumalik sa buhay at nagpadala ng isang post ng labanan. Kuya David, may bibisita tayo bukas. Kung may ma-accident, kaya nating asikasuhin. Natatakot si Long Xingshu na magdusa si David sa ring. Hindi, may gagawin ka pa. Mahinang sabi ni David. Saglit na natigilan si Long Xingshu, Brother David, ano ang gagawin natin? Sa kompetisyon bukas, kumuha ka ng isang tao upang dalhin sa akin ang Martial Arts Alliance, at direkta mong sinakop ang Martial Arts Alliance. Sa hinaharap, ang Martial Arts Association ay hindi nalilito sa Kyoto. Nang marinig ito ni Long Xingshu, tuwang-tuwa siyang nagsabi, walang problema, aayusin ko ito. Siya, kinuha ang Martial Arts Alliance at sinakop ang Martial Arts Alliance, na isang tagumpay. Kung ito ay maipakalat, tiyak na maaalala ito sa loob ng libu-libong taon. Pagkaalis ni Long Xingshu, natagpuan ni Hu Mazi si David, na ikinagulat ni David. Master Hu, wala ka sa Wenru Village sa ngayon, anong ginagawa mo dito? Kakaibang tanong ni David. David, may gustong makakita sa iyo. Sabi ni Hu Mazi. No, I said it. I refuse to see any guests today, walang makikita. Umiling si David. Hindi, kailangan mong makita ang taong ito.
Kung hindi mo ako nakikita, makikipaghiwalay ako sa iyo. Sabi ni Humazi na may seryosong mukha. Natigilan sandali si David at hindi makapaniwalang tumingin kay Humaz. Master Hu, kamag-anak mo ba ang taong ito? Hindi maintindihan ni David kung bakit kinailangan ni Humaz na makita ang taong ito. Huwag kang mag-alala, kailangan mong magkita ngayon, kung hindi, hindi kita makikilala. Mukhang determinado si Humazi. Nang makitang ganito si Humaz, walang magawang tumango si David. Okay, gusto ko pa ring ibigay ang mukha ni Master Hu. Maaari kang mag-imbite ng isang tao. Agad namang tumawa si Humazi. Tapos na. Hindi nagtagal, bumalik si Humazi kasama ang babae. Nang makita ni David ang babaeng ito, agad niyang naintindihan. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Jojia mula sa Demon Spirit Sect. Nakita ko ang nakamamanghang tingin ni Humaz, ang kanyang tingin ay nakatutok sa mga paan ni Jojia. Nang makita ito ni David ay hindi napigil ang matawa. Talagang abala si Mr. Chen. Mahirap talagang makita ka, at kailangan kong umasa sa mga relasyon, kaya kailangan kong dumaan sa pintuan sa likod. Bahagyang napangiti si Jojia nang makita si David. Miss Jo misunderstood, may importante lang akong gagawin bukas, kaya mas gusto kong magpahinga ngayon. Paliwanag ni David. Para makipagkompetensya sa Martial Arts Alliance. Ngumiti si Jojia. Sa pagkakataong ito ay saglit na natigilan si David, at agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Dahil dito, hindi sinabi ni David kahit kanino, maliban kay Long Xingshu, walang nakakaalam nito. Ngunit sa linggong ito, alam ni Jojia na dapat itong gawing nakakatakot kay David. Belay. Naguguluhan pa rin si Humazi. Hindi niya alam na kalaban ni David ang Martial Arts Alliance. Nagkasundo na kami, wag kang makialam, lumabas ka na lang. Tinitigan ni Jojia si Humazi at sinabing. Mabilis na umiling si Humazi, okay, hindi ako magtatanong. Nang makita ang duwag na tingin ni Humaz, si David ay natahimik saglit, ang babae ay direktang humawak sa bagay na iyon. Kabanata 1660. Malamig na tiningnan ni David si Jojia at nagtanong, paano mo nalaman? Kakapagpasya ko lang nito, at hindi ko pa ito inaanunsyo. Hindi naniniwala si David na sasabihin ni Long Xingshu kay Jojia ang tungkol dito. Oo, dahil hindi ito Long Xingshu, dapat ay isang mula sa Martial Arts Alliance. Hulaan mo. Bahagyang ngumiti si Jojia. Inayos mo ang sarili mong mga tao sa Martial Arts Alliance, tama ba? Tanong ni David. Dahil sa ganitong paraan lang malalaman ni Jojia ang tungkol sa bagay na ito at ang mga gawain ni Sonya ng napakabilis. Ito dapat ang sikreto ng Martial Arts Alliance, ngunit talagang alam ito ng Demon Sect, na nagpapatunay na dapat mayroong isang tao sa Martial Arts Alliance. At ang pagkakakilanlan ng taong ito ay tiyak na hindi mababa, kung hindi, imposibleng malaman ang mga lihim na ito. Ngumiti si Jojia, hindi umamin o itinatanggi, dahil ngayon ay hindi pa niya magawang makipagtulungan kay David, kaya may mga bagay na hindi pa rin alam ni David. Tell me, anong kinalaman mo sa akin? Dahil ginamit ni Jojia ang relasyon ni Humaz para makita ang sarili niya, dapat may something. Lubos kang pinahahalagahan ng aming sect master, kaya gusto kitang anyayahan sa Demon Sect upang ipakita sa iyo ang lakas ng aming sekta ng demonyo. Sabi ni Jojia. Wala akong oras ngayon. Umiling si David. Alam ko, kaya hindi ako nagmamadali dito. Kapag nasira mo ang mga tao ng Martial Arts Alliance at nalaman ang mga sekreto ng piitan ng Martial Arts Alliance, natural na maniniwala ka sa amin. Mahinang sabi ni Jojia. Sigurado ka bang matatalo ko ang mga taong iyon sa Martial Arts Alliance? Nalilitong tumingin si David kay Jojia. Hindi niya naintindihan kung paano lubos na nagtiwala si Jojia sa kanyang sarili. Siyempre panalo ka. Huwag mong kalimutan ang kasunduan sa pagitan natin pagkatapos ng tagumpay, sundan mo ako sa Demon Sect, at mas marami kang malalaman na sikreto na gusto mong malaman. Pagkatapos magsalita ni Jojia, tumalikod siya at naglakad palabas. Mahigpit na sumunod si Humazi sa kanyang likuran, ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga paa ni Jojia, ang kanyang paghinga ay naging maikli. Kung wala ang lakas ni Jojia, tinatayang hindi na ito mapipigilan ni Humazi at matagal na niyang nakatagpo ito. Miss Jo? Pwede ba akong magsama sa Demon Sect?
Sinundan ni Humazi ang pamilya Joe at nagtanong ng papuri. Kailangan mong tanungin si Mr. Chen. Kung pumayag siya, walang opinyon ang sekta ng demonyo natin. Pagkatapos magsalita ni Joe Jia, tumingin siya kay Humaz ng may makahulugang mga mata at saka umalis. Naramdaman ng titig ni Joe Jia, si Humazi ay nanginig at tuwang-tuwa na tumalon. Lasing na ang puso ko, ganito ba ang pakiramdam ng umibig? Pinisil ni Humazi ang kanyang tumitibok na puso, at ang kanyang buong katawan ay lasing. Paglabas ni David, napaikot na lamang niya ang kanyang mga mata nang makita niyang ganito si Humaz. Lahat ng tao may kanya-kanyang kahinaan, siguro ang kahinaan ni Flax ay babae. Hiniling ni David kay Long Xingxiu na ipalaganap ang balita tungkol sa pagsunod sa Martial Arts Association. Hindi nagtagal, naging masigla ang buong Martial Arts Alliance. Masyadong kahanga-hanga, ang David na ito ay talagang hinamon muli ang Martial Arts Alliance, at sa pagkakataong ito ang mga tao ng Martial Arts Alliance ay maaaring magsama-sama. Tapos nawala si David saglit, at pagbalik niya naging high profile na siya, may mamana ba siya? Yun ba? Dapat mong malaman na ang Martial Arts Alliance ay may 7 magagaling na martial marquises at may 2 banal na sandata sa kamay. Bagamat tunay na minana si David, hindi naman siya kalaban. Wait and see? Siguradong matatalo si David, pusta mo. Ang Martial Arts Forum ay nagsimulang maging tug of war sa pagitan ni David at ng Martial Arts Association. Maraming tao ang bumibili ng Martial Arts Alliance para manalo. Pagkatapos ng lahat, ang Martial Arts Alliance ay mayroon na ngayong 7 major martial arts marquises, at mayroon pa ring 2 martial arts saint weapons, kaya walang pagkakataon si David na manalo. Gayunpaman, dahil nang ahas si David na isuko ang posisyon sa labanan, dapat na mayroon siyang sariling mga plano, at maaari siyang maging isang maitim na kabayo. Sa makatuwid, ang ilang mga tao ay bumili ng David Sheng, ngunit kumpara sa Martial Arts Alliance, mayroon pa ring ilang mga tao na bumili ng David Sheng, na nagpapatunay na ang mga inaasahan ng mga taong ito sa lakas ni David ay hindi masyadong mataas. Sa Martial Arts Federation, ang 7 itim at pilak na damit ay nagsama-sama at pinanood si David na ipahayag ang bagay na ito ng may labis na paghanga. Nadama nila na si David ay tiyak na may sabwatan. Kuya, si David ay naglakas loob na pukawin ang ating alyansa sa martial arts na may ganoong kalaking ugali, ito ba ay taksil? Tanong ng ikatlong anak. I don't know the right one. He is only the strength of the great marquis. How dare he challenge the 7 of US? At saka, mayroon kaming 2 banal na sandata sa aming mga kamay, kaya halatang sigurado si David na matatalo. Who the hell is he doing this for? Hindi man luloko to ha. Naramdaman din ng panglima na may intensyon si David. Sa kabila ng pandaraya, dahil isinapubliko ni David ang bagay na ito, kailangang kontrolin ng ating Martial Arts Federation. At binigyan lang tayo ng Magic Messenger ng 3 araw, kaya kailangan nating arestuhin si David. Manatili ka. At sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng mga estratehiya ay walang saysay. Baka sa mga mata ng amo ang panlalamig. Kuya, may point ako? Kahit anong plano ni David, pwede natin siyang guluhin. Sa puntong ito, nagsalita ang isa pang bata. Anong plano? Interesanting tanong ng amo matapos marinig iyon. Tapos may isa pang bata na bumulong sa tenga ng amo. Matapos pakinggan ito, umangat ang sulok ng bibig ng amo, gawin mo lang ito, kaya mo. Tumango naman yung isa pang bata tapos umalis na. Hindi nagtagal ay pumasok ang isa pang bata sa yungib at dumating sa lugar kung saan nakakulong si Sonya. Pagtingin kay Sonya sa kanyang harapan, ang isa pang bata ay nagpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Napatingin si Sonya sa lalaking nasa harapan niya at bahagyang kumunat ang noo dahil nakakaramdam siya ng panganib mula sa lalaking ito. Huwag tingnan si Sonya na nakakulong dito ng napakatagal, ngunit hindi siya kailanman inabuso o binugbog. Pagkatapos ng lahat, ang dugo ni Sonya ay isang mahusay na mapagkukunang pang-edukasyon. Kung walang kapangyarihan, sino ang mangangahas na salakayin si Sonya? Ngunit ngayon ang ibang bata ay tumingin kay Sonya na may matinding panlalamig. Nang mabuksan ang pinto ng kulungan, itinali ng isa pang bata ang mga kamay at paa ni Sonya ng mga tanikala na bakal. Sa pagkakataong ito, medyo natarante si Sonya.
Tinitigan ni Sonia ang isa pang bata, kung maglakas loob siyang saktan ito, napag-isipan na ni Sonia, at mas gugustuhin niyang kagatin ang kanyang dila at magpakamatay kaysa maawa kay David. Gayunpaman, ang isa pang bata ay walang ginawa kay Sonia, sa halip ay kumuha ng isang katad na letigo na gawa sa mga ugat ng tigre at sinimulang hagupitin ang katawan ni Sonia. Dahil sa matinding sakit, napangiwi si Sonia. Sa pagtingin sa hitsura ni Sonia, kinuha ng isa pang bata ang kanyang mobile phone at kumuha ng litrato. Malinaw nitong naitala na si Sonia ay binugbog at nasugatan ang buong katawan. Nang mapagod ang isa pang bata, binitawan niya si Sonia at masayang umalis. Pagkatapos maglakad palabas ng piitan, isa pang bata ang nagpadala ng bagong record na video ng direkta sa martial arts. Di nagtagal, nagdulot ng mainit na debate ang video na ito, kung saan maraming tao ang pumupuna sa Martial Arts Federation sa pagiging masyadong dominante, at tinatalo pa ang mga babae. Pero mas marami ang bumabatikos kay David. Lahat sila ay tinatawag na si David na isang jerk at walang pakialam sa buhay o kamatayan ng kanyang kasintahan. Kuya David. Pumasok si Long Xingshu sa silid ni David at tila may sasabihin. Ano ito? Tanong ni David. Ibinaba ni Long Xingshu ang kanyang ulo, hindi alam kung paano susundan si David. Kumunat ang noo ni David, kung may sasabihin ka, kung wala kang maiiwan. Huwag mong kalimutan na ikaw na ngayon ang Deputy Secmaster ng Longmen. Libo-libong tao ang sumusunod sa iyo, kaya huwag kang galit kapag nakita mo si David. Nagmamadaling inabot ni Long Xingshu ang telepono at sinabing, Kuya David, tingnan mo ang video sa itaas, ipinadala lang ito ng Martial Arts Alliance. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.